Тили-тили-бом, закрой глаза скорее. Кто-то ходит за окном и стучится в двери. Hello Spooky Dolls, good evening. Before anything else, gusto ko sanang batiin lahat ng mga OFW at mga Filipino immigrants, pati na rin po yung mga Pinoy na tulad ko na dito po sa Pilipinas at yung mga taga-ibang dimensyon at taga-ibang mundo na tumatangkilik at sumusuporta po sa Dolls and Spooks. I hope that you're all doing well. Okay guys, so ito naman nga po yung mga panibagong kwentong kababalaghan na mula po sa Spookify Stories. So meron po tayong kwentong aswang, meron pong kwentong tungkol sa mga multo, mga haunted house and all. So excited na po ako na iparinig po sa inyo ang mga kwentong ito. So without further ado, sit back, relax, and enjoy. Marami ako nababasa ng mga kwento regarding sa mga aswang na namemesya ng mga buntis. It just so happens na may experience ako sa ganyan at sumali ako sa isang mommy group sa Facebook na may mga ibang mga mommies na nag-share din sa akin ng mga kwento nila. Babaguhin ko yung mga names nila for privacy reasons. Anyway, eto na po, starting with my own story. This happened nung buntis ako. Nasa low-rise building kami nakatira at nasa second floor kami. So di ka talaga tatabla ng takot sa aswang kasi yung pintana namin, bukod sa sliding, may mga bakal. Naisip ko na may hirapan yung aswang na pasukin kami. However, one month ay umuwi ako ng mga 1 to 2 a.m. Call center agent nga pala ako. And one night, pag uwi ko, nagtaka ko kasi may malakas na iyak ng pusa akong naririnig. Hinanap ko yung sound kasi medyo masakit sa tenga. Pinakinggan ko sa window ng kusina, kaso wala doon. Hanggang sa lumipat ako sa ibang window pero hindi ko doon nakita. Same na lakas ng sound na parang nasa buong paligid siya. Matatakotin ako pero di ko pa naisip na may aswang that time. Isa pa, hindi pa kasi ako nagpapa-pregnancy test so di ko alam kung buntis talaga ako. Nasa work pang asawa ko, kaya ako lang yung nasa amin. Mas nangibabaw sa akin yung awa kasi inisip ko na baka napila yung pusa o kaya naman naipit. Since di ko talaga mahanap, hinayaan ko na lang muna. Pagsikat ng araw, mga bandang 6 a.m., wala na yung sound. Second night, same thing happened. Lumabas ako ng hallway since dulo kami at may bakal doon na harang. Bakanting lote yung makikita mo doon. Hinanap ko talaga yung pusa kasi naaawa talaga ako. Animal lover kasi ako. Hindi ko talaga makita kaya nagtaka na ako kung saan ba nagagaling yun since naiingayan ako talaga. Kinaumagahan, kinuwento ko na sa husband ko yung mga nangyari nung past 2 days. Sabi ko, kawawa yung pusa pero wala na yata. Baka nakakawala na kung saan man naipit yun. Hindi naman ito masyadong pinansin ng husband ko. Anyway, rest day namin ang asawa ko that day. Since naalala ko na hindi pa ako nireregla, dun ko biglang naisip na magpa-pregnancy test. So bumili lang ako sa butika ng pregnancy test at ayun, confirm nga na pregnant na ako. Tuwang-tuwa naman kami ng husband ko. Not really planned, pero ready na rin naman kami kasi 2 years na kaming kasal. So eto na, pagdating ng gabi, nag-iingay na naman yung pusa. And this time, narinig na rin ito ng asawa ko. Sabi ko, "O yan yung sinasabi ko, di ba may pusa? Saan kaya yan?" So ang ginawa ng asawa ko, ginawa niya rin yung ginawa ko. Hinanap niya kung saan nanggagaling yung sound. Pero same din. Nakapalibot lang sa amin. Sabay na namin naisip na baka aswang na ito. Biglang nasabi ko, "Hoy! Nandito na yung asawa ko! Tigilan mo ko! Hindi ka obra dito! Wala kang mapapasukan!" Mula noon, hindi na ako umuwi na wala yung asawa ko. Natutulog na lang ako sa sleeping quarters dun sa office at hinihintay ko na lang siyang mag-out. Same company lang kami. However, one time, ako lang ulit yung naiwan mag-isa sa bahay kasi may need na lakarin yung asawa ko. Pag-open ko ng screen door,
May pusa dun sa hallway na itim. Nag-stop sa tapat namin at tumingin. Nagtaka ako kasi wala namang pusa na nakakapasok dun sa building na yon at never na may pumasok na hayop doon. Naikwento ko ito sa katapat namin na unit at na-mention nga niya na mayroon nga daw black na pusa na umaalig-aligid nga recently malapit sa amin. Hindi lang ito kinukwento sa amin since di nila sure kung naniniwala ba ako sa mga aswang. Alam naman nila na wala naman kasi talagang pusa doon sa unit namin. Nagsabit na lang kami ng palaspas dun sa aming door at dasal lang talaga. Ngayon, malapit naman na akong manganak and hopefully, wala namang mangyaring masama. Ito naman, story ng nakilala ko sa Facebook Mommy Group. Let's just call her Vina. According kay Vina, nung nagbubuntis daw siya, niswang daw siya sa panaginip. Sa dream niya, may mukha yung aswang, as in tao lang ito. Basta kahit saan siya magpunta, nakakasulubong niya yung aswang. Titingin lang yung aswang sa kanya at maglalakad na si Vina ng mabilis. Ang pinaka nakakapangilabot na dream niya ay yung parang nakontrol daw yung kanyang isipan. Yung aswang, pinapunta siya sa CR at gusto niya magpakamatay daw siya gamit yung mga wires na nasa bubong ng CR. Wala naman daw visible na wires sa CR nila talaga nung time na yon, ayon sa kanya. Since di na kinakaya ni Vina, binatawas na siya. Naghanap ng albularyo yung tita ni Vina. Unfortunately, hindi naman makapag-home visit yung albularyo noon, kaya may bulak na basa na binigay sa tita ni Vina. Ibinilin na ipahi daw ito sa kanyang ulo. Yung pinagtawasan sa kanya, lagi daw ilalagay sa ilalim ng una ni Vina. Kapag siya'y nanganak na, ilagay ni daw malapit sa ulo na ng baby. Doon naman sa room kung saan sila natutulog ng kanyang asawa, pinalagyan ng asin, as in pinalibutan yung buong room. After noon, hindi na kasing dalas yung pagdalaw ng aswang sa panaginip ni Vina, hanggang sa tuluyan na lang nawala. According din kay Vina, lagi na rin siyang may dalang bawang na may asin na nakabalot sa isang pulang tela kahit saan siya magpunta. May palaspas din sa main door at sa room kung saan siya natutulog. Meron din walis tingting dun sa door. Meron din siyang scapular na inaalis niya lang kapag siya'y maliligo. Hindi pa daw talaga siya sure kung aswang ba talaga yon, since sa panaginip lang naman ito nagpapakita. Ito naman, experience ng isa ko pang nakilala dun sa Facebook Mommy Group na tawagin na lang natin na Jen. Sabi ni Jen, nagbubuntis daw siya nito while living in Angono, Rizal sa lugar na medyo mapuno. May narinig daw silang mga kaluskos sa bubong nila ng kanyang asawa. Hindi naman siya natakot noon, pero kinuha daw ng asawa niya yung Rottweiler dog nila dun sa parents nito. Doon muna ito nagstay sa kanila para daw meron bantay. Tapos every afternoon, nagwo-walking sila Jen ng kanyang asawa. Lagi nilang kasama yung Rottweiler. They were looking for hints daw kung sino yung possible na aswang near the area, kung meron man. Also, para makita nilang hindi sila natatakot sa kanila din. Dun sa room naman nila, pinapatulog nila doon yung Rottweiler since hindi naman dito sanay na sa labas natitirahan. They also placed salt sa corners ng room. After that, wala naman ang nangyari ulit. Pero according sa tito ng husband ni Jen, mahina na rin daw kasi yung mga aswang ngayon kasi paubos na yung lahi nila. Mas takot na silang umatake, kaya mapatay man yung isa, siguro hindi nagaganti yung mga kamag-anak. Dapat lang daw, inispat siya ng maayos yung katawan o kaya sunugin para malinis. Shinare na rin ni Jen na yung hipag daw niya may kwentong aswang din. Full moon daw noon at nasa third floor yung hipag niya nakatira. Bata pa ito noon. May mag-asawang aswang na nagsabay sa kabilaang bintana nila. Hinahampas nila yung jealousy ng window. Grabe daw yung takot ng hipag ni Jen. Tumigil lang yung mga aswang nang minura na ng mama ng hipag ni Jen ang mga ito at sinabing kilala niya yung mag-asawa at alam din nito kung saan ito nakatira. Ayun daw, never na itong bumalik
Bicolana daw kasi yung mama ng hipag ni Jen, kaya super tapang. Late na nang sinabi ng mama nito, ng kapitbahay lang pala nila yung aswang. Meron pa, yung mama daw ng hipag, munti ka na daw yung ilipad ng aswang. Nasa rooftop sila nakatambay noon, kasama niya yung kumari niya na isang midwife. Hindi siya nakuha kasi nakahawak kaagad ng ice pick na bitbit niya anywhere kasi gagabihin siya sa kalye. Kilala niya din yung aswang. Marami daw kasi talagang aswang sa dati nilang tinitirahan, kaya marami siyang na-encounter. Last story. This one is from Shirley. Nakilala ko din sa Mommy Group. Ang experience naman niya ay tungkol sa mga tiktik. Napakaraming tiktik. Nakatira daw sila Shirley sa Bacoor, Cavite. Noong 2003 sila nakalipat doon. Yung subdivision nila ay pagmamay-ari ng isang kumpanya. Ang face nila ay pioneer kaya nung lumipat sila, matalahib pa at wala pang street lights. One night, after maghapunan nila Shirley, lumabas sila sa garden para magpalaglag ng busog. Nagulat na lang daw sila Shirley na di pa sila nagtatagal sa labas, may narinig na sila na nung una, isa lang. Hanggang sa may sumunod ulit na tunog ng tiktik, ay yung pinanggagalingan ng tunog, bahay yun na hindi pa nanilipatan, tapos marapakarami pang damo. Niyaya agad si Shirley ng lola niya na pumasok na sa loob upang magdasal. Sabi, baka daw ay malapit na buntis doon sa kanilang bahay. After naman daw noon, hindi na naulit yun. Kaya niniwala daw talaga siya sa aswang o kaya sa tiktik, pero di siya natatakot. Dahil naniniwala si Shirley na mas malakas ang pananampalataya niya sa Diyos sa kahit ano pa mang bagay. Yun lamang po. Sana nagustuhan ninyo ang mga stories na aking binahagi. God bless sa inyong lahat. Hi Kaspokify. Thanks admin. Please hide my identity. You can just call me Res. True story po talaga ito. Nangyari ito sa Bulacan. May nakalibin kasi ako doon before ako nakapag-asawa. May narentahan kami ng ex-live-in partner ko na isang studio apartment. One night, patulog na kami ng partner ko. Kaso di ako makatulog dahil sa sobrang ingay dun sa sala namin. My God! May parang nagluluto, nagbabalasan ng baraha, may nagigisa, at palakad-lakad. Nakala mo napakaraming tao, pero this oras ng gabi noon. Mga tulog na yung mga katabi naming room. Sa takot ko, ginising ko yung partner ko dahil sobrang natatakot talaga ako. Ang sarap kasi ng tulog niya, samantalang ako nanginginig na sa sobrang kilabot. Ang kaso, hindi niya ako pinansin. Sinabihan niya lang ako na matulog na lang daw ako ulit. Kaso, hindi nga ako makatulog. Ayun na nga, hindi ko alam kung ako labay nakakaramdam nun o pati yung mga ibang nandun sa unit na yon. Pinilit ko na lang na huwag pansinin, kaso ganun pa rin. Akala mo, may tao lagi sa kusina. Feeling ko, may kasama ako na laging nakatingin sa akin at madalas pa naman na naiiwan ako kasi nasa work yung partner ko. Grabe talaga yung kaba ko. Hindi naman talaga ako matatakutin pero bigla na lang akong kinikilabutan kapag ako lang yung naiiwan lagi sa bahay. One time, paggabi na noon at wala pa yung partner ko. Ako lang yung naiiwan sa rented room namin. Nakadungaw ako dun sa bintana at pagtingin ko dun sa right side ko, may nakatingin din sa akin na nakasabit sa puno. Hindi ko malinawan kung anong nilalang yun kasi maliit masyado. Basta nakatuntong sa puno ng mangga. Malaki yung mga mata nito na nakatingin sa akin. Sa sobrang takot ko, napatakbo ko palabas. Iniwan ko talaga yung room namin na may nakasalang pa yata ako na sinaing noon. Kaya natanong namin sa may-ari kung meron bang namatay doon sa lugar namin o ano. Ang sagot lang sa amin, may iba daw talagang nakatira doon sa bahay na taga-bantay. So after nun,
Naganap na kami ng ibang malilipatan na apartment kasi di ko talaga carry yung ganong bahay. Kaya wala palang tumatagal doon at umaalis din kaagad. Nangyari pala ito noong year 2011 sa San Ildefonso, Bulacan. That's my true story. Sana nagustuhan ninyo. Itago na lang ako sa pangalan Lilian. Nakatira kami sa Pangasinan. Semi-city na yung lifestyle namin dito at okay naman yung komunidad. Dito na pala ako lumaki for 30 years. Simula bata pa ako, wala naman kaming ibang nararamdaman dun sa bahay namin talaga. Hanggang sa dumating yung panahon na kinailangan namin lumipat at dun sa aming nilipatan, parang ramdam na namin na may ibang nilalang na kasama kami. Ito palang bahay na nilipatan namin, isa talaga itong abandonadong bahay na napabayaan sa loob ng 5 taon. Basta naiwan na lang lahat ng gamit ng may-ari ng bahay, pero wala nang nakatira ever since lumipad patungong ibang bansa yung mga may-ari ng bahay. Since kailangan namin ng mas malaking bahay, nag-decide kami na mag-inquire kung gusto nilang parentahan. Kilala ng tito ko yung may-ari ng bahay, so siya yung kumontak sa mga ito kasi nga nasa ibang bansa na sila. Hanggang sa nagkaroon na nga ng agreement dahil may mga sira na rin naman yung ilang parts ng bahay. Basta kami na lang yung nagpaayos at umabot pa nga ng 100,000 pesos ang nagastos namin sa renovation. Basta nag-agree na lang si owner na ito na lang yung ikukonsume namin sa monthly rent hanggang sa maubos na yung balanse. Pero things change after ng paglipat namin. To give you some background, ang kasama ko dun sa bahay ay yung husband ko, yung nanay niya, kapatid niyang babae, at umuwi-uwi rin minsan yung asawa naman ng nanay niya, yung stepfather ni hubby. So bali 5 kami doon sa bahay. Back to the story. After namin lumipat, sobrang daming nagbago, especially dun sa husband ko. Knowing him, siya yung tipo ng tao na sobrang close talaga sa family niya. Wala akong masasabi din sa kanya, personally, kasi para sa akin, almost perfect yung relasyon namin. Magkakaroon man kami ng problema, sobrang minor lang. Madali lang namin naaayos. Pero yun nga, as in right after namin lumipat, biglang naging distant na lang siya sa aming lahat. Palagi na lang siyang galit. Late na kung umuwi. Minsan pa nga, hindi umuwi ng mga 2 to 3 days, then walang paramdam. Kapag kinakausap ko naman siya, parang siyang ibang tao, lalo na kapag tumitingin ako sa mga mata niya. Hindi ko na siya kilala. Sa 7 weeks na nakalipat kami, sobrang daming nangyari sa amin, to the point na naghiwalay kami. Dun sa bahay naman, minsan nakikita na lang namin na bukas yung mga ilaw sa aming kusina. May ilang araw din na bawat gabi bago kami matulog lahat, parang may mga footsteps kaming naririnig sa aming sala. Hindi ganong kadalas yung mga pangyayaring ito. Until last February, just this year, parang araw-araw na naman napaparamdam. Isang araw, bumisita sa bahay yung kaibigan ng mother-in-law ko at coincidentally, may kasama siyang matandang albularyo na kanyang kapatid. Pagpasok pa lang ng matanda dun sa bahay, sinabi niya sa biyenan ko na may alaga daw pala kami. Sabi naman ng biyenan ko, Oo, itong pitbull ng anak ko. Mabait naman yan, kahit mukhang nakakatakot. Hindi, ibang klaseng ilaga ito. makahulugan na sabi ng albularyo na nagets naman kaagad na biyenan ang ibig nitong sabihin. Ay, huwag ka namang magbiro ng ganyan. Kinilabutan na kaagad si biyenan. Sinabi ng matanda na mabait naman daw at hindi nananakit. Dahil dun, unti-unting napapaisip na kami na baka nga meron kaming ibang kasama dito sa bahay. Marami na rin sa aming mga bisita nagsasabi na may kakaiba daw silang nararamdaman pagpasok pa lang sa aming bahay. Hindi naman namin ito masyadong pinapansin kasi parang wala naman impact sa amin. Late na ako laging natutulog dahil sa dami ng work ko.
Nagtatrabaho kasi ako sa isang advertising company. Minsan dahil na rin sa sideline ko bilang isang media influencer. Isang gabi, mga around 11:45 p.m., habang nakafocus ako sa aking laptop, bigla ko nang narinig na nag-bounce yung basketball namin doon sa terrace. Hanggang sa narinig ko na napunta nito sa tapat ng bintana ng aking kwarto. Sumilip ako at nakita ko nga yung bola sa tapat mismo talaga ng bintana ko. Nagtaas yung mga balahibo ko at medyo natakot na talaga ako. Parang binato talaga sa akin iyon. Sa takot ko, ginising ko yung binan ko at kinuwento ko sa kanya yung mga nangyari. Natulog muna ako sa kwarto niya that night. Pagkagising namin, kinuha kaagad namin yung bola at binalik namin sa dating pwesto nito. Nasa loob siya ng kahon by the way, kaya imposibleng mag-bounce siya papunta sa akin dahil sa hangin lang. Simula nung araw na yun, naging active at open na kami sa mga nangyayari sa bahay. A few days later, magkasunod na tumama sa lottery yung sister-in-law at binan ko. Hindi man namin alam kung swerte ba talaga o baka may relasyon sa mga nangyayari sa bahay. Kasi minsan, sumisigaw-sigaw yung nanay ko ng, Hoy, bigyan mo naman ako ng pera. Yung marami. na para bang kinakausap niya kung sino mang nilalang o elemento yung nasa bahay namin. Pabiriw lang naman niya itong ginagawa kasi nga may mga nagpaparamdam, kumbaga para pampawala lang ng takot. Pero iniisip na lang namin na baka bigay lang talaga ito ni Lord dahil mga good people naman kami. Kahapon lang, may mga nangyaring hindi ko talaga ma-explain at gusto ko sana humingi ng insights or advice sa inyong mga readers or experts. May object sa bahay namin na nag-iimit na lang bigla ng kakaibang sound or vibration. At kapag hinahawakan mo naman, biglang nawawala yung sound. Nagsimula ito sa isang baso sa lababo. Ako yung unang nakarinig dahil kakain sana ako at kukuha ng pinggan. Narinig ko na may ingay na nanggagaling dun sa kusina. Hinanap ko nga yung source hanggang lumapit ako sa isang baso at dun nga ito nanggagaling. Nilapit ko yung tenga ko at tinig na tinig ko yung sound sa loob ng baso. Basta parang low frequency sound tapos may vibration. Tinawag ko yung sister-in-law ko at pinarinig ko rin sa kanya. Pagkahawak ko, bigla na lang nawala yung sound. Akala namin matatapos na doon. Bago magabi, yung binan ko naman yung nakarinig. Nag-aayos siya ng mga gamit niya nang marinig niya na parang may maingay sa sala. Tinawag niya ako para tingnan kung ano ba yung maingay. Sabi ko naman, Ma, parang yan yung narinig namin kanina. Hinanap namin yung source. Nahanap ko at yung kawali naman pala this time. As in dinig na dinig pag nilapitan mo yung kawali. Pero pagkahawak ko, nawala ulit yung sound. Sa sobrang strange ng mga nangyayari, nag-decide na lang kami na wag na lang itong pansinin. Baka nagpapapansin lang ang kung anumang nilalang na nandoon sa bahay. Umabot yung gabi at naulit na naman yung sound. Hinanap ko kung saan ba ito nanggagaling. Sa bintana naman pala ngayon. Isang bintana namin yung nag-i-emit ng sound. As in super specific na isang part ng bintana lang yung may ganong sound. Hanggang sa hawakan ko ito at nawala na naman. Hindi na ako nakatulog na maayos kaya nag-research na lang ako. Wala akong mahanap na maayos at related source about it pero isa lang yung nagmamatch. Yung narinig namin ay eksakto sa tinatawag nila na ghost frequency na isang infrasound. May ibang sources with scientific background sa explanation pero wala akong makita ng similar case na mga nangyari sa amin. Super specific objects na may ganong klaseng sound. Tapos kapag hinahawakan, bigla na lang nawawala. Karamihan kasi sa experiences, yung sound ay nasa buong room o kaya nasa specific area. Pero ito kasing naranasan namin, per particular object lang siya. Iilan lang ito sa mga na-experience namin lately. Yung iba halos paulit-ulit lang na patay din hindi ng ilaw, mga footsteps kapag gabi,
At iba pa. Mabalik tayo dun sa asawa ko. Napag-usapan namin ng sister-in-law ko pati ng mama niya yung mga nangyayari. At kahit sila, hindi na nila siya makilala. Yung pitbull ng asawa ko na dati kapag nakikita siya nito, sobrang nagwawag yung tail niya at nililik siya kung saan saan. Mabait talaga kasi yung asong iyon. Pero ngayon, kapag nakikita niya na si husband, palagi niya itong tinatahulan at nagagrowl pa siya. Parang hindi niya na ito kilala. So we decided na ipatawa siya. Daladala ko lang yung picture ni partner. Base sa magtatawas, may kasama nga kami sa bahay na isang matanda, isang babae, at isang maliit na tao. Naayaw daw kami dun sa bahay dahil naunang na raw silang manirahan doon. Ito daw yung rason kung bakit nagkakagulo kami dun sa bahay at bakit nagkakaganon si partner. Kinausap niya through me yung sinasabi niyang maliit na tao na gumagawa nito sa amin. Dinasalan niya ako at nagbili ng mga ritual na gagawin niya sa bahay, katulad na ng pag-aali ng kandila, mga chocolates, candy, o manok sa mga CR ng bahay namin. Nabigay din siya ng kwintas bilang protection ko. Gusto ko lang sanang malaman yung thoughts nyo about this matter. Ayoko na kasing pahabain pa at hanggang dito na lang po muna siguro. Sana may makasagot o kaya makatulong para ma-identify kung ano ba itong nasa bahay namin at kung ano ang dapat ba talaga namin gawin. Kasi, hindi ko talaga sure since sa isang banda, parang siniswerte naman kami. Pero sa isang banda rin, parang minamalas. Medyo nakakatakot kahit na wala naman siyang ginagawang masama sa amin physically. May mga naka-experience na po ba sa inyo ng ganito? At paano niyo po ito hinandle? Thank you po sa mga nagtiyaga na makinig at sa mga magko-comment. Hello guys, so yun na nga po yung mga stories po nating binahagi sa video na ito. So isa-isahin po natin i-discuss yung mga kwento. So dun sa first part ng stories, so tungkol nga po ito mostly sa mga babae po nagbubuntis na according naman nga rin sa mga nabasa nating mga kwento before or tsaka yung mga sabi nila Mardon ganyan, talagang mabango talaga sa kanila yung mga amoy ng buntis. So talagang yun daw talaga yung paborito nilang biktimahin or yun nga, parang basta parang ba kumbaga yun na yung parang amoy lechon o amoy ganyan sa kanila. So yun ang masarap para sa kanila yung ganung klaseng amoy. So no wonder na kapag may buntis ganyan, yun yung parang malimit na inaaswang o yung ginagambala ng mga aswang. So ayan, kung nakikinig naman kayo dito sa ating channel, okay, at saka sa mga nabasa kong kwento before sa Dalson's Books pa, alam naman natin na kung ano mga dapat gawin para maitabo yung mga aswang na nagbabalak na bumiktima ng mga tao, ng mga buntis in particular. So maglagay nga kayo ng itim daw na tela sa tiyan ninyo, mga bawang-bawang, mga asin-asin, mga buntot paki, mga palaspas, ganyan. So yan, so maglagay na lang po kayo ng mga ganyan, wala namang mawawala. So mabuti na tayo para nakakasiguro, imbis na isakapalaran natin yung mga buhay ng anak natin, buhay natin mismo, kasi syempre, pag biniktima ka, pag winakpak yung tiyan mo, malamang pati ikaw mamamatay, hindi lang naman yung baby. So ayun, gumawa ng mga paraan para maitaboy sila. At saka mabuti naman na although yung mga iba dito, yung mga nagba-share nga na kwento, nasa ibang nasa Maynila na sila, yung mga tipong masasabi natin na modern, hindi sila yung tipong parang aswang, hindi na ako naniniwala sa ganyan, wala nang aswang. So mabuti na tayo, mabuti nang maging sure tayo kaysa sa magsisi tayo sa bandang huli. Yun ang masasabi ko regarding dyan. At saka, parang in a way, naniniwala rin ako na yung mga maaswang ay parang pakonti ng pakonti. Kasi nga, syempre, siguro, hindi naman na ngayon, parang basta-basta na lang tatanggap yung iba na, okay, di ba kasi sabi nila, kailangan daw, magsalin daw yung pagiging aswang. Kunyari, aswang yung tatay mo bago siya mamatay, o para mamatay na siya, o manahimik na, ganyan, kailangan niyang ipasa sa ibang tao, sa kamag-anak ni ganyan, yung pagiging aswang. Okay, so I don't think na mayroon kang sa palagi nyo ba ngayon may mga gusto pang maging aswang? Wala na siguro. Parang kakatakot na rin. At saka kung meron man sila sigurong aswang, baka hindi na nila kailangan bumiktima ng tao para makakuha ng katawan o para kakainin nila. Baka meron ng ibang way para makakuha ng mga pagkain, hindi na sila pupunta kung saan bahay tapos
mamimiktima sila ng ganun. Mahirap na kasi ano yung mga ganyan, okay, makawala. Okay, doon naman sa pangalawang kwento, regarding nga siya actually sa isang haunted house o haunted apartment o whatever, studio unit, yun. So, mahirap talaga kapag nakikitira ka or magrerenta ka ng bahay, hindi mo naman alam yung history ng bahay na yun, ng lugar na yun. Since yun nga, pwede nga may mga ganyan na may mga elemento pala nagpaparamdam dun sa lugar na yun. Pero ako nga guys, siguro pag-iisahin ko na lang yung discussion ko for the two last stories. Kasi nga parang pareho lang naman siya tungkol nga sa parang haunted house. Ang masasabi ko, imbes ko na ito nasabi na ako willing naman akong tumira sa bahay na may ganyan, yung nagpaparamdam. Gusto ko nga actually, kasi nga gusto ko nga maka-experience. Pero, masasabi ko lang dyan, mahirap kapag katulad nito na meron nga pong may nangyayaring masama. Kasi dun sa last story, hindi ko rin masabi eh. Kasi in a way, okay, sabi nga niya ng sender is sa isang banda, parang sila sinuswerte, yung may mga loto-loto na nanalo sila ng ganun, tapos hindi naman sila sinasaktan, hindi naman sila nagkakasakit. Pero nangyari dito parang nagbago yung pag-uugali. Hindi natin alam kung napoposes ba tong lalaking ito, o baka naman nagkataon lang, kasi hindi natin masasabi talaga na parang kasi bait-bait niya dati, bigla na siya nagbago. May ganun talaga guys. Okay. Girl, meron po talagang ganun. Yung talagang for the longest time na magkakilala kayo, all of a sudden, bigla na lang siya nagbago. So, ang pinaka maaring factor dito, ayoko naman sana mangyari ito, is baka meron siyang ibang kinalulukuhang babae. Okay, or lalaki for that matter, di ba? Parang hindi natin masabi ngayon, okay, pero yun nga, so mag-imbestiga ka. I think that's the best thing that you could do. Mag-investigate ka kung ano bang nangyayari sa kanya. Kausapin mo yung mga ka-close niya, mga ganyan. Pero minsan hindi kasi yung mga ka-close niya, yung mga parang kung ano, kakuntsaba niya, baka yun pa nga yung kinalulukuhan niya, di ba? Parang nagka-developan sila. Intriga, ganyan. Pero anyway, ang masasabi ko lang dyan ay mag-imbestiga ka, alamin mo yung mga kanyang pinagkakaabalahan sa buhay. Hindi umuwi ng mga 3 araw, hindi yan pangkaraniwan. So unless isa siyang kasama sa trabaho nila yung pumunta kung saan na hindi sila uuwi ng ganong kadalas, o ano ba yung asawa mo, ano ba to, security guard ba to, yung parang ganyan na stay in or bodyguard, ganyan. Okay, medyo weird. Okay, so alamin mo kung ano bang pinagkakaabalahan niya. So, ang mahirap kasi dito, mag-asawa sila. So, hindi lang naman sila mag-boyfriend, girlfriend. At saka siguro may investment din siya doon sa bahay na yun. So, paano yung hatian nun? Okay, at saka medyo mukhang kaklose niya naman na yung kanyang biyanan o yung sister-in-law niya. So, para bang napalapit na. Ito yung mahirap talaga kapag nakipagrelasyon ka. Pero kang nakasama na para bang hindi na ganun kadali para maghiwalay kayo. Kasi nga may mga attachments ka na sa kanya, sa pamilya niya, and then meron pa kayong investment na pareho, so paano nyo hahatiin yun? So syempre iba, kasi hindi man natin masabi na yung 100,000 na ginastos nila dun sa renovation ng bahay ay dun lang galing lang lahat dun sa lalaki, o kung walang share yung babae, so paano yun? Okay, tsaka syempre matagal na rin naman sila, tsaka may pinagsamahan sila pero nagkakalabuan nga sila. Okay, so para sa akin, pwede rin naman na possibility rin naman na baka nga may epekto sa kanya yung bahay na parang pinaghihiwalay sila. Ito nga yung nun. Or baka naman yun nga, nagkataon lang. Pero ang talagang pulo nito is baka may ibang kinalulukuhan tong lalaki, o baka pwede rin naman na wala, na stress lang siya kasi 100,000, baka naman inutang nila yun. Okay, baka naman nai-stress yung lalaki sa kanilang finances. Nakangirap kaya kapag may yung problema mo. Okay. So, ayun. Pero, yun nga, hopefully, maayos naman yung problema nitong sender na to at saka nung kanyang asawa. Okay. At saka, ayun. Very sad lang kung kailan nagkaroon sila ng parang maayos-ayos na bahay. Siguro, kasi nga sabi nila, kailangan na lang mas malaki. Saka pa nangyari ito na parang nanlalamig na sa kanya yung lalaki at saka nagbago nga yung ugali. Pero, patingnan nyo na rin. Okay, tingnan natin nga, baka mamaya nga, baka nga sinasapian tong si husband o di habang natutulog, bilang whiskan mo ng holy water, diba? Para lumayas yung masamang espiritu sa katawan niya. Anyway, ayun lang po guys. I hope na nagustuhan ninyo yung mga stories na aking pong binasa para sa video na ito. Leave your comments down below. Pakilagay po mga inyong opinion. Komento kung ano pa man yung gusto nyong ilagay dyan, lagay nyo lang sa comment section. Okay, pakilike naman po itong video na ito, pakishare, and then make sure to subscribe na po kayo dito sa ating bagong channel na Kwentong Aswang at Kababalikan. Yun lamang po muna sa ngayon. Thank you so much for listening and watching. Take care always and God bless. Stay fabulous and spooky, spooky dolls. Bye-bye!
cookie story na gusto mong i-share? Kung ganon, ipadala mo na yan sa dolls@gmail.com. Huwag din kakalimutan na mag-subscribe, mag-like, mag-comment, at i-share ang video. Kung hindi, pupuntahan kita sa bahay mo.